Naghahanap ka ba ng bahay na napaka-affordable, may one-time down payment, and at the same time, walking distance ang highway kaya napaka-accessible ng lugar, napakalapit lamang sa Naik proper po natin, napakaganda ng community, perfect na perfect for your starting family? I-check nyo na po ito. Good day mga ka-Your Homes! Nandito po tayo ngayon sa Sitio Maname, San Roque, Naik, Cavite. And for today's house tour po, i-feature po natin ang isa pong project pa ni Homemark, ang Northdale Estates, at i-feature po natin ang kanilang mga townhouses dito. Nakikita nyo po yun sa likod ko. Pero bago po natin ito simulan, first, please make sure to subscribe sa aming YouTube channel and i-click nyo na rin po yung notification bell. Para whenever na mag-upload po kami ng panibagong mga YouTube house tours, maging updated po kayo dito at kayo po yung mga unang makakita. Kami rin po ay nasa TikTok at Facebook. So please click like and follow para maging updated po kayo sa aming mga postings. Again, ako po si Carlo Felices together with my team sa likod po ng camera. And welcome po kayo to another Your Homes house tour. Nandito po tayo again sa Sitio Maname, San Roque, Naik, Cavite. At i-feature po natin ang mga townhouse po again ni Northdale Estates. Napakaganda po ng community. Kumpleto rin po ang ating amenities dyan. Makikita nyo po yun sa screen. Ngayon po, sold out na po ang ating phase 1. So binuksan po natin ngayon ang phase 2 po natin. Yan po yung mga unit na available ngayon. So ngayon po, napaka-accessible din po ng lugar na ito. Katulad po na nabanggit ko kanina. Walking distance po, nasa highway na tayo. Paglabas po natin ng Governor's Drive naman po dyan, napakalapit na lang po ng mga landmarks na kailangan natin sa pang-araw-araw. Meron po dyang hospital, may mga schools, palengke, at yung Naik proper po natin nandyan na rin po. So, hindi po tayo mamumblema sa accessibility ng lugar at sa mga malalapit na kailangan natin sa pang-araw-araw po natin. So, ngayon po, check po natin ang kanilang townhouse po na ito na meron pong lot area na 36 square meter at floor area na 42 square meter. Ito po ay semi-complete ang turnover. Kaya po napakamura pa po nito. At the same time po, meron po tayong provision for 2 bedroom. Meron po tayong 1 toilet and bath. May living area, may dining area, may kitchen area at may service area po tayo dyan. Pwede po natin i-extend dun sa likod. Mamaya makikita po natin. So ano pang hinihintay natin? Tingnan po natin ang unit. So dito po, kung mapapansin nyo, ito na po ang ating pagkakadesign ng mga townhouses po natin dito. Napaka-simple lang po ng kanilang pagkakakulay. So, in case po na nakakuha kayo ng corner, pwedeng-pwede nyo po i-extend sa gilid at mas pagandahin pa yung unit po ninyo. Pero, dito pa lang po sa ating inner, napakasulit na po ng ating bahay at napakaganda na rin po. Kung mapapansin natin, may dalawa na rin po tayong bintana. Para sa second floor po natin, nasa ground floor. And may bintana rin po tayo dito sa side po na to para po sa natural light na papasok sa pag-akit po natin ng hagdan. So, bago po natin pasukin ng loob, meron po tayong setback dito na around 2 meters dito po sa ating harapan. Pwede po tayong malagay dyan ng simpleng garden po. So, guess po na meron kayo sasakyan, mas sasuggest po namin na kumuha kayo ng mga corner unit or end unit na mas malaki po yung lot area. Tara! So, yan. Pagkapasok po natin, ito na rin po ang ating turnover ng pintuan. Napakaganda na rin po niyan. At the same time po, katulad po na nabanggit ko kanina, semi-complete po ang ating pagkaka-turnover. Meron pong pintura at finish ang ating mga walls. Wala lang po siyang tiles, pero plain cement finish na rin po yan. At dito po sa ating kisame, naka-steel deck po tayo. So, in case na gusto nyo lang po siyang pinturahan or palagyan pa ng kisame, pwede naman po yan. Medyo less ang ipapagawa natin pag tayo po ay basic finish kasi po ito na ay may mga pintura sa walls. And partition na lang po sa second floor at kisame. The same time dito po sa ground floor, tiles na lang din po.
Yan na lang po yung ating mga kaunting paggagawa. Maganda na po ang ating unit. So dito po, mapapansin po natin, meron tayong malaking bintana dito. Ito po ay aluminum na rin kaya hindi po siya madaling kalawangin. Dito po sa side po na to, dito po ang ating space for the living area. Mamaya po, tignan po natin yung kanilang model unit para makakuha po tayo ng idea paano po natin bihisan yung unit at ano po yung magiging itsura niya kapag nagawa na po natin ang design yung bahay natin. So this is the space for the living area. Pwede po tayong maglagay dito ng sofa, pwede po dyan, at pwede po dito yung TV. So vice versa, depende po sa inyo. Katabi po ng ating living area, dito naman po ang ating dining area. Dito po sa ating dining area, mapapansin po natin, pwede po tayong maglagay ng 4-seater na dining table. Mamaya, tignan din po natin yan sa idea na bibigay po namin sa inyo. Ito po ang ating kitchen countertop po. Wala lang po itong tiles pero meron na po tayong stainless sink. Pwede po tayong maglagay ng cabinet dito sa ilalim. At the same time po, meron po tayong jalousie po na bintana dito. So, meron po tayong natural light pag tayo po ay naghuhugas ng mga pinggan. So, dito po, sa tabi po ng ating kitchen, meron po tayong access para sa ating service area. Dito po sa service area po natin, kung mapapansin nyo, ang laki pa po ng space dito. Dito po kayo pwedeng maglagay ng laundry area. And as you can see po, kung meron po kayo ibang idea na gustong gawin dito sa space na to, pwede naman po. Actually, kaya po jalousie yung mga bintana natin dito kasi in case na gusto natin siyang palagyan ng extension, hindi po masasayang yung mga bintana na ilalagay natin dyan. So, ayan yun po yung ating space para sa ating service area. Tara po, pasok tayo ulit. Dito naman po located ang ating toilet and bath. Nakalak lang po siya. Pero pakita po natin yung pwede nyo maging design po ng inyong toilet and bath dun po sa ating model unit na nakadress up. So, dito po, ito na rin po ang ating ilalim ng hagdanan. So, dito po kayo, pwede rin kayo maglagay po ng TV dito, paharangan nyo po ito at gawin nyo pong storage tong area na to. Isa po kasi sa kagandahan kapag meron kayong storage, mas na-maximize po natin yung space at mas malinis po siya tignan at hindi po nakakalat yung ating mga gamit na hindi naman natin ginagamit palagi. So, ito po pwede nyo lagyan ng storage yan. Laki pa po ng space po na to. And then po, dito po sa packet po natin ng hagdan, mapapansin po natin na dyan located yung ating circuit breaker. Meron po tayong isang step ng concrete naman po dito sa ating hagdanan at bakal na po ito na may semento para in case po maglalagay tayo ng mga vinyl, pwede po yan. Naka-tubular na rin po tayo dito. Kaya matibay po ang ating hagdan. Tara, akitin po natin ang second floor. So again, tayo po ay fully painted ang mga walls. Pwede nyo po yung paglagay ng family pictures at ng mga canvas po natin. At mapapansin po natin na saktong-sakto po ang laki po ng ating hagdan kaya hindi po mahirap mag-akit ng mga gamit. So pag-akit po natin, bubungad po sa atin ang space natin na provision for 2 bedroom dito sa second floor. Pansin nyo po, ito na rin po ang ating ceiling. Palalagyan na lang po natin yan ng kisame. So, dito po, meron tayong bintana po sa side po na to. Laki rin po nito. And, para ito sa first bedroom po natin, ito naman po yung ating space para sa ating second bedroom. Meron din tayong bintana dito. In case po na gusto nyo yung palagyan ng sliding window, pwede na rin po yan. So, ayan, as you can see po, fully painted po again ang ating mga walls. Tiles na lang po, partition at kisame. Okay na po ito. At palagyan nyo po ng mga counting design. Okay na po ang ating unit. So, nakita po natin ating actual turnover po dito. Bago po natin makalimutan, kasama po ang ating mga switches at outlets sa turnover. So, yan po yung mga babayaran nyo kasama po sa miscellaneous natin. So, ngayon, nakita po natin ang ating actual turnover. Tignan po natin ang model unit para magkaroon po kayo ng idea. Tara! So, dito po sa una nilang dress-up unit, meron po silang nilagay na bubong na po dito sa harapan. Lagyan na po nila ito ng semento. So, tara, pasukin po natin. So, ayan. Napakasimple lang po ng kanilang ginawa po dito. So, dito po, naglagay lang po sila ng sofa. Ito po ang ating space for the living area. Naglagay lang po sila ng kanilang blinds. At nagkaroon na rin po sila ng ceiling. So, pwede nyo rin po yan gawin. Napakaganda po ng lighting nito pag gabi lalo. So, dito naman po sa ilalim ng hagdan, naglagay po sila ng pwedeng lagayin po ng TV. Actually, pwede nyo pong isagad po dito yung TV niyan. Para po mas magamit nyo po na storage itong area po nito sa ilalim po ng hagdan. So, dito naman po, naglagay sila ng refrigerator. And as you can see po, dito po naglagay sila ng mga salamin para mas maging spacious po yung itsura po ng ating bahay. So, dito po nilalagay ang ating dining area. Naglagay po sila ng 4-seater na dining table. So, ito po yung mga pwede nyo gawin. Minimalist po yung ginawa nilang design pero napaka ganda po, no?
Magaling po yung nag-interior design sa atin kasi na-maximize po natin yung ating mga spaces. Dito po yung ating kitchen area. Naglagay lang po sila ng cabinet dito. Ni-retain po nila yung ating bintana. May cabinet pa rin po dito. Dito po yung lutuan natin. So, ayan. Naglagay din po sila ng cabinet dito sa ilalim. At ito po yung ating kitchen countertop. So, ito po yung mga pwede nyong gawin. Dito po sa side po ng CR natin, pag nilagyan na po ng tiles, okay na okay po siya. Ganda po. Pag may tiles po dito, mapansin po natin yung ganda na pag naka-finish na po siya. So, yan po yung pwede din natin gayahin ng mga ideas. Dito po sa ating service area, as you can see po, nilagyan din po nila ng bubong. So, dito na po sila pwede magsampay. Naglagay pa po sila dito ng pwedeng hugasan. So, pwede nyo naman pong gayahin. Dito po sa second floor, tignan din po natin. Tara. Dito po sa kanilang hagdan, naglagay na rin po sila ng vinyl packet po at nilagyan po nila ng mga plywood po dito. So, tara. Sakto pa rin po ang ating pag-akit ng hagdan. May free up space po tayo dito. Pwede nyo po yung paglagay ng mga pictures. Ang ginawa po nila dito sa model unit po natin na ito, parang isang malaking bedroom lang. Meron siyang pintuan. And then parang ito po yung receiving area or pwede po nila itong ginawang office area. Pwede po yan. Kasi naglagay po sila ng blinds lang po dito sa side po na to. And dito po, naglagay lang sila ng study table. So, in case po na kayo ay nag-work from home, ito po yung magandang setup din, lalo po kung wala naman kayong ibang kasama sa bahay or dalawa lang kayong mag-asawa. So, dito po, katabi po niyan, naglagay sila ng mga cabinet. Maximize po yung space. Ang ganda ng pagkakagawa. Ito na po yung pwede maging itsura ng bahay nyo kapag meron rin po tayong mga ceiling. Yung ilaw po, maganda rin po yan sa gabi. So, again, dito po, naglagay pa rin sila ng cabinet. Marami pong pwedeng lagyan dito ng TV or kung ano po yung idea na gusto nyo gawin dito. Naglagay na rin po sila ng kabitan ng aircon. So, dito po, pwede nilang, plan po nila dito maglagay po ng bedroom. So, dito po pwede natin ilagay yung ating bed. Maximize lang po natin yung space. Naglagay pa sila ng cabinet. So, yun po yung ating unang model unit na pwede natin pagkuhan ng idea. Tignan pa natin yung pangalawa. Tara! Pasukin natin yung pangalawang model unit natin na naka-dress up. So, dito as you can see, nilagyan po nila ito ng 60 by 60 na tiles. Ang elegant niya po tignan, no? At ito po yung magiging itsura po ng bahay natin at pwede nyo pong gayahin na idea kapag kapagawa nyo na po yung unit ninyo. So, ito pong unit po na ito ay corner. Kaya mapapansin nyo po, meron tayong mga bintana dyan sa gilid. Kasama naman po yung bintana na yun sa turnover kapag corner po yung nakuha natin. Pero again, ito po yung ginawa nilang idea sa ating living area. Naglagay lang po sila ng sofa. Dito po, sa side na ito, pwede nyo pong paglagyan yan ng TV. Pero for the meantime po, ang nilagay nila is mga mirror. So ito po yung ginawa nilang idea sa kanilang dining table. Actually, pwede nyo po yung lagyan ng mas malaking table. So idea lang naman po ito. Nilagay din po sila ng mga chandelier dito. Dito po sa ating kitchen, ginawa po nila, naglagay sila ng tiles po na walling. Pero para meron po silang separation para sa ating kitchen. So, dito po sa ating kitchen countertop, nilagyan po nila mga cabinet. So, yun po yung mga pwede natin gawin dito rin po. Tsaka dyan. Ganda po ang ginawa nilang idea dito. So, hindi mas maaliwala siya lalo kapag nabihisan. Again, dito po sa ating service area, ganun pa rin naman po. Naglagay po sila ng bubong dito. At meron po tayo dito sa side po na to na parang hugasan. Pwede rin tayo ginawa nilang dirty kitchen, no? So, pwede nyo po yung gawin. Yun nga po, kapag tayo po ay end unit or corner, meron po tayong space dito. Pwede nyo po itong gayahin. Malaki pa po ito, pwedeng taniman. Pero kung kayo po ay may sasakyan, mas maganda po kung mas malaki po dito para kasyang-kasya po para sa inyong parking. So, ngayon po, pasokin natin ulit ang loob. Dito po, binihisan na rin po nila or nilagyan na po ng tiles ang ating toilet and bath. Nilagyan po nila ng tiles ang buong walls po natin. At meron na pong kisame. Ang ganda po ng pagkakadesign. So, ganyan siya. And bago tayo umakyat sa second floor, napansin nyo po yung binigay kong kaninang idea. Naglagay po sila dito ng storage area. So, ang ganda po nitong storage na to. Mas na-maximize po nila. Siyempre, yung mga gamit, may paglalagyan po tayo. So, pwede nyo po yung gaya
pwede nyo po yung gayahin. So, ito naman po tayo sa second floor po natin. So, as you can see po, naglagay po sila ng vinyl na po dito, paakyat. Tignan pa natin ang second floor. Ang ganda po, no, na-maximize nila yung space nito kasi ginawa na po nila to ng division dito. So, yung partition na po yan. Para na lang po talaga ito sa hagdanan. So, dito po, meron tayo, again, bintana dyan para sa natural light. Fix po yan, kaya hindi po natin mabubuksan. Pero, ang ganda pa rin po kasi merong natural light. So, this is the first bedroom po. Bago natin explain yung bedroom, nakabinil po tayo niya sa sahig po natin. So, ganyan na po siya pag nabihisan at may partition. Sa first bedroom po natin, naglagay sila ng double deck. Meron po tayong maliit po na upuan dito at nandito po yung ating dressing cabinet. So, yan po yung pwede nyong gawin. Kapag meron kayong mga anak na pwede pong magsama sa isang room, pwede po ito. Naglagay pa po sila ng study table. So, ayan po. Dito yung ating first bedroom. At pakikita po natin dito sa isang side naman. So, dito naman po ang ating master's bedroom. Bubungad po sa atin yung kanilang dressing cabinet. Yan po yung pwede natin gawing idea. So, dito sa partition po nila, nandun yung first bedroom. Dito po yung master's bedroom. And as we can see po sa master's bedroom po natin, nakapaglagay po sila ng study table po. And dito po, naglagay sila ng mga wallpaper. May ceiling na po. Ganito po talaga itsura kapag may ceiling na. Mas maganda na po siya. Naglagay po sila ng single bed. So, in case po na gusto nyo mas malaki, pwede naman po yan. Maximize na lang po natin yung design ng ating unit. So, naglagay din po sila ng aircon dito. And, ito po yung pwede natin gawin sa ating unit. So, nakita po natin yung dalawang model unit na pwede po natin pagkuhanan ng idea. At nakita nyo na rin po yung ating actual turnover. Pag-usapan po natin ang presyo. Tara! So, magkano nga ba ang presyo ng ating mga townhouse dito po sa Northdale Estate na meron pong typical at area po na 36 square meter at floor area na 42 square meter. Ang ating total contract price po dito ay 1.4 million at meron po tayong reservation fee na 5,000. Meron po tayong equity na 5,000 po dito at miscellaneous na 9,000. Meron po tayong move-in fees na 7,000 at ang ating magiging monthly po dito ay 10,000. Sa ating required income naman po dito, it is 26,000. At meron din po tayo sa mga corner po natin na mas mataas pa yung required income dahil mas mataas naman po ang monthly po natin doon. So, check nyo po yan sa inyong mga inquiry sa amin. So, in case po na meron kayong katanungan po regarding this unit at meron po kayong further inquiries, need nyo po ng further information at gusto nyo po magpa-tripping po sa amin, you can contact us sa number po na makikita nyo sa screen. Nandiyan din po yung TikTok po namin at yung aming Facebook page. Kaya kung kayo po ay naghahanap ng napaka-affordable na townhouse na location niya ay perfect dahil napakalapit ito sa mga landmarks at mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw. At perfect na perfect for starting family, i-check nyo na po ito. Hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming YouTube channel, please like, share, and subscribe na rin po para maging updated po kayo sa mga bago po namin i-feature na bahay. Nakagaya po. Again, maraming po salamat sa panonood at magandang araw.